So, ayan, part 4, bitin-bitin. So, ayan, check nyo na lang yung part 1, 2, 3 dito sa before ko to i-upload. Tapos, yun nga, wala daw nakuha ni Singkong Duling. Ang sa akin lang, diba, dapat mas priority natin yung taong bayan kaysa sa sarili natin, lalo na kung tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya doon kami nasaktan. Kasi okay, sanay kami sa basher. Siyempre, ang tagal na namin sa social media. Pero yung ang mambabash namin is yung part 4, bitin-bitin. So, ayan, check nyo na lang yung part 1, 2, 3 dito sa before ko to i-upload. Tapos, yun nga, wala daw nakuha ni Singkong Duling. Ang sa akin lang, diba, dapat mas priority natin yung taong bayan kaysa sa sarili natin, lalo na kung tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya doon kami nasaktan. Kasi okay, sanay kami sa basher. Siyempre, ang tagal na namin sa social media. Pero yung ang mambabash namin is yung nakakasakop sa mismong pinagawa namin ng charity na which is napakarami nga kasing tao talaga. Di ba parang ang sakit yung parang staff ka ng gobyerno tapos ikaw pa yung magbabash sa amin na dapat nga kayo yung tumutulong, di ba? Kami wala naman kami sa pwesto pero tumutulong kami sa mga tao. Na doon ako nasaktan na parang mas nag-expect na dapat baunahin ko siya kumpara doon sa mga tao na walang trabaho, walang kapasidad, ganun. Nangangailangan ng tulong kasi siya naman nagtatrabaho siya doon sa munisipyo. And kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Postizo, hindi nyo man lang hinawakan? Sa totoo lang, every time na meron akong event or what, parang katuwaan lang ba, Bring Me Postizo, iaangat lang na ganun. And yung nag-angat, bibigyan ko ng 1,000, ganun naman yung lagi kong ginagawa, diba? Parang katuwaan, talagang ang sasaya kasi ng mga tao. Kita nyo naman siguro kung isa kayo sa nandito sa event na to, alam nyo kung gaano kasaya yung mga tao, diba? Ang dami nga rin nag-comment na, aba kami, nandyan kami, pero kahit wala kami natanggap, masaya kami na makita ang team malakas. Ganun yung sinabi nila, mga ganun yung comment na natatanggap namin. Tapos ito, huwag nyo sabihin, malaki na paubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Unang-una, nag-post lang ako ng picture, nag-live ako, wala pong kinikita yun, hindi po nakamonetize. And dito sa TikTok, di nga ako agad naka-upload and kahit ngayon mag-post ako, may kinikita po ba sa TikTok? Di ba wala naman? Di ko alam iba kong kasama ha, pero kami kasi hindi yun yung target namin. Ang motto nga ng Team Malakas anhin ang kasikatan kung wala ka namang natutulungan, which is true. And sa mga sinasabi ng mga tao na ba't kasi kailangan pang video, pag tumutulong, kami po sa Team Malakas nanghihikayat kami ng kapwa namin vlogger na tumulong din sa kapwa. Kasi sila kumikita naman, milyon-milyon yung kinikita, pero bakit hindi tumulong sa kapwa, diba? So kami, yung kinikita namin nakakatiting. Kasi ako talaga, sahod ko nga sa YT, hindi ko pa rin nakukuha hanggang ngayon. Sa Manalamin pa. Ang tagal na nung Manalamin, guys, na music video ko, diba? Kasi tinatamad akong pumunta ng Western. Ako po ay CEO ng Rosmar Skin Essentials. And kumbaga yung kikitain ko sa social media, ay pinatutulong ko rin yan sa mga tao ni hindi ko nga nararamdaman na yun. Kasi hindi ko naman chinecheck kung kumikita ba ako or what, ganun. Eh, doon ako isa pa na sa nasakta na parang pinapamukha kasi na kaya lang kami tumutulong kasi mas malaki yung kikitain namin. Nung unang araw, magkano yung nagastos ko? Una pa lang, papunta pa lang 500,000. Sa pamasahe pa lang yun. Tapos, binigay namin sa, ano ba yun, yung mga nasa Tag Resort na unang charity namin, magkano yun? Parang umabot din ng 20 to 30,000. Kasi pinamigay ko sa kalsada, ang alam ko nasa 20,000 din yun. Tapos, nung mismong doon na nga sa event, ang pinang-grocery ko yung bigas, sako-sako ng bigas, mga appliance, mga nirepack namin, nasa 30,000 ata yun, or 40. And hindi yun sa halaga eh. Ang kinasakit namin kasi after kami mag island tour nun, island hopping ba tawag doon, super pagod na pagod kami, and gabi na namin nirepack yung mga anong yan, para lang umabot kinabukasan, as in gabi na, as in, pagod-pagod kami talaga, pero talaga nag-repack kami. Ganun kami, para naman yung bayanihan malala. Para lang matapos namin yung pamimigay sa mga tao, kami pa mismo na grocery, ganun. Kaya wala yung sa halaga, doon kami na doon sa parang effort namin na nabaliwala, na nahusgahan pa kami na mas malaki pa rin yung kikitain sa vlog, which is di ko nga nakukuha or what yung mga ganyan-ganyan, di ko naman priority yan. And ayun. Sana namigay na lang kayo sa daan. Natuwa pa ang mga tao kaysa sa ginawa nyo na pinaasa nyo, na ginawa nyo pang mga bata. Hindi ko alam kung ginawa bata dahil pinaglaro namin, pinagjambo hotdog namin, pinagsayaw, ganyan. Guys, ganun kami lagi sa event. Pampasaya yun, pampa-energize, ganun. And kung matagal ko na kayong supporter, makikita nyo na ganun lagi yung ginagawa namin. And natutuwa talaga yung mga tao. Sayang-saya sila. And sa ganito karami kasing tao, hindi na namin alam, hindi naman namin lahat talaga yung mabibigyan yan eh. Kung gobyerno ba, nabigyan ba lahat? Diba hindi naman? Ultimo presidente, kaya bang bigyan bawat tao? Diba hindi rin naman?
Ang sa amin, no choice na kami, kaya maglaro na lang, katuwaan na lang ba. Tapos binigyan namin, di ba, yung mga tig 1,000, tig ganyan. And sa sinasabi mo na hindi na lang namigay sa daan, namigay po ako, di ba? Yung i-replay niyo yung part 1, part 2, part 3, makikita niyo dun. Mga matatanda, sabi pa, mga matatanda, sana na lang inuna nyo. Unang-una, sana ikaw na lang ang nag-program. Kasi alam mo yung parang mas marunong ka pa sa amin na kami na ngayon namigay na wala naman kami nakuha na kahit anong tulong mula sa gobyerno or what dahil sa galing bulsa namin lahat yan. Kumbaga, ang point ko lang is inuna namin yung mga bata guys, bigyan. Kasi kawawa sila naiimpit na dun sa unahan. And kasi ang finale ko, kung kilala nyo ako, ang finale ko, namimili ako ng matatanda, nabibigyan ng 10,000, 20,000, 50,000. Every event ko, diba? Yung parang may mga, yung parang nararadar ko kasi kung sino yung super nangangailangan, ganun. Yun yung binibigyan ko. Tapos ito pa yung nakakapiko na part, hinahamon ko na nga ng suntukan si Rendon, naghubad, pangid talaga. Diba? Hindi ko alam kung pangit ba yung pangit na sinasabi niya or what. Sa akin lang ha, ang akala namin noong una, lalaki siya kasi ang lakas niya maghamon. Hinahamon ko na nga ng suntukan si Rendon. Alam niyo yung tama ba yan na salitain ng isang nagtatrabaho sa gobyerno, diba? Or sa munisipyo pala. Sabi niya, X kayo. Tapos mayroon pa siyang isang post na sinasabi nga na napagod daw siya kakajambo hotdog, wala man daw siya nakuha. Like, dapat ba unahin namin ikaw na nagtatrabaho ka sa munisipyo, may sahod ka araw-araw, meron ka mga benepisyo kumpara sa taong bayan na talaga nangangailangan na nga yung iba dito wala pang trabaho, di ba? Ayan, kaya guys, kung may magsasabi na bakit kami nasaktan, bakit ganun yung nangyari, na totoo lang, pasakay na kami ng speedboat noon. And talagang sabi ko, ay na, tara na. And si Kuya Rendon talaga sabi niya, wait lang, tara doon. Kasi nga syempre, alam niyo naman kung anong klaseng tao si Kuya Rendon, parang matikas na, yung parang hindi siya papayag na naaapi siya or what, ganun. So, napagdesisyon na namin na pumunta sa munisipyo. Napagdesisyon na namin na pumunta doon kasi nga may nagsabi sa amin na yung nag-post daw nito taga-munisipyo nagtatrabaho. Sabi ko nga, sanay kami sa basher and kung ang mambabash ay taong bayan, walang problema. Na hindi taga-munisipyo kasi alam mo para sa bayan na nga yung ginawa namin. And ayun, ganun pa yung natanggap namin na bash. And lahat ng nagko-comment dyan, nire-replyan niya na masama pa yung sinasabi, ganun. And nung pagpunta namin ng munisipyo guys, eto ha, sa totoo lang, once in a blue moon lang ako mapikon kasi napaka-chill kong tao. As in, dati aminado ako nung mga high school ako, short-tempered person talaga ako. Pero nung college hanggang nag-business na ako, super kalmado ko talagang tao guys. Kaya alam niyo, nanginginig talaga ako nun. Nanginginig ako na yung luha ko nun guys parang shower to the right to the left, parang umaagos na ganun. And ito pa ang lilinawin ko lang guys. Hindi namin dinuro-duro si ate. Si Kuya Rendon, ewan ko kasi alam niyo, kilala niyo naman siya bilang tao. Medyo, kumbaga, matikas, parang ganun. Kasi, ayun, basta. So, kami ni Kuya Marky, hindi namin dinuro si ate. Kasi ang pagduro ganito, ikaw, di ba ganun? Kami, gumagano lang ako, siya, gumagano lang ako kasi may tinuturo ako doon. Para bang, kasi ate, di ba nung parang gumaganon-ganon kami ni Kuya Marky, yung parang hindi kami hindi ko kapatid si Kuya Marky ha, tropa ko lang yan. So, gumaganyan kami, pero hindi kami anduro. Ikaw, sinasabi ko na sa'yo, ganun anduro guys, di ba? So, sabi ko nga, paano ko i-explain yung sinasabi ko kung di ako gaganon-ganon? Ang nangyari kasi parang dumuduro daw ako. Sabi ni Kuya Marky nga, nag-joke siya, alam nga naman daw ngumuso kami. Hindi medyo natawa ako, sabi niya, ikaw. Diba? Nagkasi yung point ko guys. Hindi kami, kasi never ako nang duro-duro din ng tao. And kahit nga staff ko, never kong namura yung mga staff ko, or nasigawan, or and yung ayan, so yun lang yung medyo and ayun, may post si Mayor na parang ang nagsasorry sa nangyari doon sa team namin, ganun, sa nangyari daw, kasi nga yung staff nga daw ganyan. And ngayon nakakalungkot lang kasi parang inedit ata or what, parang binura. Pero may screenshot din ako nung parang mismong unang post. Ang sa akin lang, kasi example ha, meron akong business, 'di ba? Meron tayong mga business. Example, meron akong staff na pasaway na may nagreklamong customer. Parang syempre,
titingnan ko kung alin yung nasa tama at mali. Kung talagang may ginawang mali yung staff ko, pagagalitan ko talaga siya and pagsasabihan. Kung malala, pwede pang to the point na kailangan siyang alisin, ipapaintindi ko sa kanya na mali yung ginawa niya, ganun. Pero ang nangyari kasi, ang naramdaman namin ngayon ng Team Malakas nga, parang kami yung sobrang mali porket dayo lang daw kami dun and yun daw yung taga dun. Ganun yung medyo nararamdaman namin ngayon. Kumbaga bisita kami dun di ba pag sa bahay may bisita, dapat ba parang ganun yung mangyayari na, for example, katulad yung pinost kami ganyan, pag ba may bisita, dapat ba parang hindi i-welcome ng maayos or ganito, di ba nagets yung point ko? Kasi kami pag may bisita kami, talagang wini-welcome namin sila ng maayos. So ayan, last na talaga part 5. Meron pa akong mga gustong sabihin, hindi na talaga